Magandang hapon mga kapatid na mga nanonood ng Grace Everyday at mga kapatid natin sa El George Church na mga nanonood ng Grace Everyday sa hapon nito. At salamat sa Panginoon at binigyan na naman tayo ng isa na namang pagkakataon upang magbahagi ng kanyang salita sa hapon nito. At bago tayo mag-umpisa at tayo mag-umpisa sa isang panalangin at tayo mananalangin sa hapon nito. Tayo yumuko, samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Humingi tayo ng gabay ng Banal na Espiritu at ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Father, in the name of the Lord Jesus, Panginoon, maraming pong salamat, O God, sa buhay na binigay mo, O God, sa akin, Panginoon. Ganun din, O God, sa mga nakikinig sa hapon na ito, Panginoon. Lord, sa hapon na ito, Panginoon, ay humingi po kami, O God, ng gabay, Lord, ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, sa paikinig, Lord, ng iyong salita, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Lord, ipaunawa mo kami, ipaunawa mo sa amin ang hiwaga, Lord, ng iyong mga salita sa hapon na ito, O God. Salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At muli, magandang hapon po ulit mga kapatid at mga nanonood ng Grace Everyday. At ang ating pag-aaralan ay ang sa John 6:1-13, Feeding of 5,000. Sa Tagalog, ang pagpapakain sa 5,000. Bali ito po, sa John yung kinuha po natin, pero may mga verse din po sa 4 Gospel na ganun din po sa Matthew 14:13-21, sa Mark 6:30-44. Tapos sa Luke 9:10-17. Pero ang ating verse ngayon ay sa John 6:1-13. Babasahin ko po at ito po sa Tagalog. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. 2. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Verse 3. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Verse 4. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Verse 5. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya, verse 7, doon po tayo sa 5. Tumanaw si Jesus nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Verse 6, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit na pong halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tagkakaunti. Verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon, Pedro. 9, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Verse 10, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang 5,000 ang mga lalaki. Verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ng lahat na busog. Verse 12, nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin niyo ang lumabis nang di masayang. Verse 13, ganun nga ang ginawa nila at nakaupuno sila ng 12 kain. Yan po yung feeding of 5,000 people. Sa Tagalog, ang pagpapakain ng 5,000. Ito po yung sa John 6:1-13, yung ating pong nabasa. Ngayon,
Sabi po dito sa John 6:35, sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi." Ulitin ko po nabubulol lang po ako. Sabi dito sa John 6:35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ito po yung sa John 6:35. Kasi kung mapapansin nyo, ang Panginoon daw po ang tinapay ng buhay. Papansin ninyo, related po siya dun sa ating binasa kanina. At tayo bilang mga mananampalataya at bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ilang beses po ba tayo kumakain? Yung physical nating katawan, ilang beses po natin ito pinapakain? Di ba po? Sa umaga, nag-aalmusal tayo. Sa tanghali, nanananghalian tayo. Minsan may merienda pa tayo, may hapunan pa tayo. Meron pa tayong midnight snack. Pero ang sabi dito po sa John 6:35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Kaya nga, papansinin niyo po dito, tayo bilang tagasunod ng ating Panginoon, dapat bilang mga Kristiyano, ang ating spiritual natin na pananampalataya, sabi ng Panginoon, siya ang tinapay ng buhay. Anong dapat natin gawin? Siya ay kainin natin. Sa paanong paraan? Sa pagbabasa ng kanyang salita. Kasi ang Panginoong Yesus ang salita Yun, yung Bible, babasahin natin. Dapat yun yung maging pagkain ng ating espiritu. Yung pananalangin natin, yung komunikasyon natin sa Diyos. Pag nananalangin tayo, hindi lang naman yung lagi tayo nanghihingi, dapat nagpapasalamat din tayo sa Panginoon. Yun po yung magiging pagkain ng ating espiritu bilang mananampalataya. Ayun po ay idinagdag ko lang po dun sa ating pinag-aralan. Pero dun sa ating verse na binasa kanina ay may 3 lesson na tayong makukuha doon. Sabi dito, 3 lesson from the loops and fish. Number 1, ano po ba yung number 1 lesson? Huwag kailanman hatulan ng iyong mga problema sa ilaw ng iyong mapagkukunan. Yun po, ulitin ko po Number 1, huwag kailanman hatulan ng iyong mga problema sa ilaw ng iyong mga mapagkukunan. Sabi sa John 6:8 and 9. Yan. Pero bago po tayo pumunta sa John 6:8 and 9, dito po muna tayo sa 5. Balikan po natin sa John 6:5. Sabi dito, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Tignan nyo ang Panginoon po kasama niya si Felipe, makikita nyo po na si Felipe marami nang ginawa ang Panginoon Nag-perform siya, nagpagaling siya ng may mga sakit, at nagbahagi rin siya ng salita ng Diyos, yung paghahari ng Diyos sa mga tao. Nasaksihan ng mga tao yun. Kaya yung mga tao, pinuntahan sila kung nasaan sila. Kaya isipin mo, ganun karami yung tao. Pero si Felipe, kasama niya na po ang Panginoon, pero hindi niya nakita yung miracle na yun. Pero kaya ito mo sinubok, sabi dito, sinubok ng Panginoon si Felipe. Para malaman na sabihin, Panginoon, kaya nyo naman, pwede mo sabihin ni Felipe, Panginoon, kaya nyo naman pakiinin yan Kasi napagpapagaling nga kayo ng may sakit Nakabuhay nga kayo ng patay. Pero hindi pumasok sa isip ni Felipe yun. Kaya ang sabi ni Felipe, sabi ni Felipe dito, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak na tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tagkakaunti. Sipin nyo, sinabi ni Felipe yun.
Kahit ganong karami daw, hindi sasapat. Kasi napakarami. 5,000 lalaki yun. Bukod pa yung bata at yung mga babae. Ba? Pero, yun nga, yung sa tanong natin kanina, sa number 1, sabi dito, di ba, huwag kailan mahatulan ng iyong mga problema sa mga ilaw ng iyong mga mapagkukunan. Kaya nga pagdating dun sa 8, sabi dito sa 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Mismong si Andres, di ba? Nag-doubt din po siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero nakita niya rin yung mga miracle na ginawa ng Panginoon. Di ba po? Pero sa pamamagitan ng bata, ginamit yung bata para magkaroon sila ng resources na mapagkukunan. Di ba? Sa atin po, bilang mananampalataya, minsan may mga bagay tayo na may mga problema tayo, pero sino ba yung resources na pwede nating lapitan? Di ba? Unang-una dapat pagka may mga problema tayo, ito man ay emotional, physical, or financial, dapat ang gagawin natin, una nating lapitan ay ang ating Panginoong Yesus. Di ba po? Kasi minsan ang nangyayari, kahit na tayo minsan mananampalataya na, tayo muna yung gumagawa eh. Tayo muna yung gagawa mo ng paraan para mapunan yung mga pangangailangan na ganito. Ikaw mismo yung gumagawa eh. Pero minsan, di ba, nagiging palpak. Pero kung unahin mo muna na lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong sa Diyos, magiging maayos ang lahat eh. Minsan, ang Diyos pa ang gumagawa ng paraan at gumagamit ng tao para i-provide yung pangangailangan natin o ng bawat isa sa atin, di ba po? Yun po yung yung sinabi dito sa 8, di ba? Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad, kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Sa 10, sabi ng Panginoon, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Yan po, 5,000 po. Wala pa po yung babae at wala pa po ang mga bata. Yan po. Balik na po tayo doon sa 3 lessons of loops and fish. Number 2 na po tayo. Ilagay ang iyong sarili sa posisyon para sa Diyos na gumawa ng isang malaking bagay. Sabi dito, ilagay ang iyong sarili sa posisyon para sa Diyos na gumawa ng isang malaking bagay. Sabi sa Matthew 6:33, ito po sa Tagalog, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sabi po dito sa English, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Yan. Yung sa number 2 po, sino po ba yung ginamit ng Panginoon para magkaroon sila ng resources? Di ba po? Ang ginamit po dito ng Panginoon, yung bata. Yung bata po na may dala ng 5 tinapay at 2 isda. Miski yung bata, nasaksihan niya yung miracle na ginawa ng Panginoong Yesus sa pagpapagaling niya sa may mga sakit at yung pagbuhay niya rin ng patay, siguro, nagbuhay din ang Panginoon ng patay. Nasaksihan ng bata yon. Pero kung tutusin, pwedeng hindi ibigay ng bata at ipagkatiwala ng bata yung tinapay at saka yung isda. Di ba? Pwedeng hindi niya ibigay yun kasi pag binigay niya, wala na siyang kakainin. Pero, dahil nasaksihan din ng bata yung miracle ng Panginoon, ibinigay niya yun. Tinapay, pinagkatiwala niya. At ano ba ang ginawa ng Panginoon? Di ba? Ang ginawa po ng Panginoon, pinagpira-piraso. Nagpasalamat sa Diyos. At ngayon, ibinigay sa mga alagad yung tinapay at ang isda. Sabi, ipamahagi. Di ba po? Nakita rin ng bata yung miracle na ginawa ng Panginoon, yung pagbibigay ng tinapay. Isipin mo, 5,000 lalaki yung papakiinin mo. Ganong karami yun?
paano mo i-manage yung ganong karaming tao. Pero may doon sa ibang verse na binanggit ko kanina, kung mababasa nyo, meron doon na ginawa na paupuin yung tagli-50, tag-1, parang pinag-separate para mabilis yung pag-distribute. Parang may andun yung management yung pag-distribute ng pagkain. Kaya yung bata, itang-kita niya yung great miracle na ginawa ng Panginoon sa pagpapakain ng mga tao. Di ba po? Ngayon, sipin nyo, bukod sa paghahayag ng salita ng Diyos sa mga tao, na kingdom ng Diyos, pagaling siya, at nagpakain din ng Panginoon. Kaya yung bata, binigay niya yun. Ano po ba? Di ba sabi dito, lumabis pa po. Pagdating po dito, di ba sabi sa 12, nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Sa 13, ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing. Sipin nyo, great miracle talaga. Sobrang, i-imagine nyo, sa 5,000 na yun, tapos nakatipon pa sila ng 12 kaing. Yun po, yung number 2, balikan na ho natin, sabi dito, ilagay ang iyong sarili sa posisyon para sa Diyos na gumawa ng isang malaking bagay. Yun yung malaking bagay na ginawa ng Diyos sa mga bata. Ano ba yung dapat na malaking bagay na pwedeng gawin sa atin ng Panginoon? Yun, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dapat magtiwala tayo sa lahat ng dapat nating gagawin o lahat ng gagawin nating desisyon sa ating buhay. Kasi pag nagtitiwala tayo sa Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay ng bawat isa sa atin sa mga desisyon. Unang-una sa panalangin, manalangin tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Ano man yung gagawin niya, ay mangyayari yun. Basta sumampalataya at magtiwala lang tayo sa Kanya. Number 3, balik na tayo sa 3. Doon ulit tayo, sa number 3 na po tayo. Sa lesson from the loops and fish. Number 3, sabi po dito, tanggapin ang paanyaya ng Diyos na lumahok. Ano ba yung paanyaya ng Diyos? Ano ba yung tatanggapin natin? Di ba? For example, yung body of Christ. Ano ba yung paanyaya sa atin ng Diyos? Sa mga pastor, sa teacher, sa mga worker ng simbahan, at saka yung mga Christian na mga nagtatrabaho, kagaya ng mga halimbawa ng mga rider, karpentero, mga ganon. Yung mga sample lang po yun. Mailahok. Saan tayo maikilahok? Sa pamamagitan ng Great Commission. Ano po yung Great Commission? Yung paghahayag ng salita ng Diyos. Yung po yung paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na ibahagi ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa mga wala pang pagkailala sa Kanya. At sa pa, ano pa po yung isa po? Yung paglahok sa pananalangin. Pagpe-pray. Ano yung pagpe-pray? Yung ipagpe-pray mo yung pamilya mo, ipagpe-pray mo yung community, ipagpe-pray mo yung bansa, ipagpe-pray mo yung simbahan, yung church. Yun yung inaano ng Panginoon, yung tanggapin ang paanyaya ng Diyos na lumahok. Lumahok tayo doon sa mga ganung gawain kasi ito yung paglaganap ng kingdom ng Panginoon. Kaya nga, pansinin nyo, dun sa binasa natin kanina, yung pinakain ng 5,000, ang Panginoong Hesus ay inahayag niya yung kingdom ng Panginoon, yung darating, yung kingdom niya, nire-ready niya yun. Kaya nga, yung mga tao, nakita nila yung miracle, yung wonders na ginawa ng Diyos, pati yung pagpapakain sa kanila. Spiritual, pinakain sila. Physical, binigyan din sila ng pagkain ng Panginoon. Kaya tayo bilang mananampalataya, ang salita ng Diyos, ito yung ating magiging pagkain. Yung Biblia. Kasi ang sabi ng Panginoon, siya ang bread of life. Di ba nga po? Yung binanggit ko nung una. Ngayon, mailahok tayo sa gawain ng Panginoon, sa paglaganap ng Kanyang kingdom. No, sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos at sa pamamagitan din ng pananalangin.
para magkaroon ng transformation, unang-una yung ating pamilya, ating community, at ang ating bansa. At yung simbahan din natin ay ipapanalangin din natin. Yun po, at ngayon, balikan po natin uli yung ating pinag-aralan. Hanggang doon lang po tayo. Sabi dito, ang pagpapakain sa 5,000 sa John 6:1-13. Yun po yung ating pinag-aralan. At ngayon, yung tatlong lesson ay babanggitin ko po ulit. Sabi dito, number 1, 3 lessons from loops and fish. Number 1, huwag kailanman hatulan ang iyong problema sa ilaw ng iyong mga mapagkukunan. Sa John 6:8-9. Tapos, number 2, ilagay ang iyong sarili sa posisyon para sa Diyos na gumawa ng isang malaking bagay. And Matthew 6:33. Sa number 3, tanggapin ang apanyaya ng Diyos na lumahok. Yun po, yung binanggit ko po, lumahok sa paghahayag ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Hanggang doon na lang po at tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Salamat po. Hallelujah. Father, in the name of the Lord Jesus, marami po salamat, Panginoon, sa hapon na ito, sa iyong salita na aming narinig, Panginoon. Lord, yung mga nakapanood at nakapainig ng iyong salita sa hapon na ito, Lord, ilagay mo sa kanilang puso, Panginoon, na mailahok, Panginoon, sa paglaganap ng iyong salita, sa paghahayag ng gospel, Panginoon, ng Great Commission, Panginoon. Ganon din sa pananampalataya, sa kanyang pagpipray, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa community, sa bansa, at ganon din sa church, Panginoon. I pray, Lord, na tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin, Panginoon, yung aming itong mga ito, Panginoon, na amin na pag-aralan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, yung hindi pa, Lord, nakakilala sa iyo. I pray, Lord, na mabuksan, Lord, ang kanilang puso, tanggapin kanila bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, Panginoon. Lord, salamat po, God, sa hapon na ito, sa amin na pag-aralan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus, at marami pong salamat, at muli po, inaanyahan po namin kayo sa Lord Jesus, our Redeemer Church, ang Grace Everyday, from Monday to Friday. Kami po ay may series na inahayag na salita ng Panginoon, yung miracles ng Panginoon. Kaya salamat po sa mga nanonood. Sana po ay i-like nyo at i-share nyo ang mabuting balita sa maraming tao. Salamat po. God bless.